budget ng OVP na tinanggal, maaaring ibalik sa Senado. Mga kabutsero, mukhang masisira ang plano ng lower house na bawasan ang budget ng OVP pagdating sa Senado dahil ipinasa nga yung kanilang natapos na nagaan itong nakaraan lang, parang nung Sabado yata, if I am not mistaken. Pero ayun nga, napag-uusapan ngayon sa Senado, mga kutsero, ang the return of the comeback ng confidential funds ng OVP. Pero may mga konti silang changes na gagawin. Okay, so pag-usapan natin ngayon yan. Ito po kasi balita kanina ng Inquirer. Ito po ang sinabi. Senate may restore realigned 1.2 billion secret funds but not under the confidential and intelligence funds. Yan po ang sinabi ni Villanueva, ni Joel Villanueva kanina na balita nga. Ito ang sinabi niya, no? The Senate may restore some or the entire 1.23 billion earlier earmarked as confidential funds of specific government specific government. Senate Majority Leader Joel Villanueva said Tuesday. Sasama loob ng nito, mga kaibigan nila sa lower house. Kasi talagang pinagtripan talaga to eh. If restored, Villanueva explained, the amount would be itemized in the Senate version of the proposed 5.768 trillion national budget for 2024. Ayan. Ngayon mga kutsero, pag na-itemize siya, it is now subject for audit. May problema pa ba doon? I guess wala na. Diba? Anong problema doon? Kasi yun lang naman ang issue nila, diba, sa lower house? Diba, lower house? Yun lang naman ang issue nyo? Non-auditable? may iiyak sa Kongreso for sure. Ito yung sinabi ni Joel Villanueva. Ang napag-usapan, we can restore some or all kung kailangan but not under the confidential and intelligence funds. Sabi niya sa isang message. Kung magbabalik man, it has to be itemized. So the senator, yun yung, ano ba pinagkaiba no, ng itemized? Ibig sabihin, mga kutsero, ng itemized, under the title ng appropriation. So halimbawa, let's say MOOE. Yan, operational expenses, etc., etc. Sa ilalim nun, may mga items, may mga line items. O ito, pampasweldo, ito, pampatraining, ito, pang maintenance ng building, etc., etc. Tapos, yung tinanggal na 1.3 billion, ilalagay rin doon sa kung anumang heading yan. Probably under programs, activities, and projects. Tapos nakasulat doon sa ilalim. For whatever, for security of DepEd personnel. For whatever, etc., etc. So, bago natin ipagpatuloy ang ating topic ngayong gabi, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances po sa Pilipinas nang wala pong remittance fee, mga kutsero. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas, at real time po yan, lalo-lalo na sa mga online accounts. At kapag ginamit nyo po ngayong promo code na Coach Jarrett sa inyong pong unang padala, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit, pandagdag din yan sa inyong pinapadala, mga kutsero. Kaya yan po, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Kasi nga mga kutsero, ang iniisip ko kasi, beyond Sara Duterte and beyond the conflict of Sara Duterte and Martin Romualdez. Higit pa doon sa conflict nila, higit pa doon sa kanilang pinagtatalunan, etc., etc., higit pa doon sa propaganda na sinasabi ng Makabayan Bloc. Ang iniisip ko, kailangan din kasi talaga yung budget na yan sa ating mga paaralan at sa mga programa na ginagawa ng OVP, sa DICT. Alam niyo sa DICT ilang beses na-hack ang mga systems ng ating gobyerno tapos tinanggalan nyo ng CF.
Weird talaga nitong Congress na to. Ito yung pinaka-weird na this is second actually. Mas weird yung kay Cayetano. Yung panahon ni Cayetano. Mas weird yung Congress. Pero ngayon, it's a close second. Pumapangalawa tong ngayon. Kasi nung panahon ni Cayetano, it's really politics all around eh. Politika talaga yun all around. Ito, konti na lang, malalampasan na niya yung kay Cayetano pagdating sa politics all around. Anyway, while some of his colleagues opposed the decision not to restore the 1.23 billion as confidential funds, Villanueva noted that an overwhelming majority of senators are against granting CIF to civilian agencies. Yan. Overwhelming majority daw. Sabi, it was only last month when the HOR decided to strip civilian government agencies of their proposed confidential funds for 2024. These are the OVP, DepEd, DICT, DA, and DFA. Yan. Pero alam natin mga kotsero, ano lang to, kumbaga, itong sa itong sa sa DICT, DA, DFA, ito paano lang yan? Kwentong barbero lang yan. Ang target talaga dyan si OVP. Pero para magmukhang legit, nagdagdag sila ng iba. si VP Sara Duterte lang talaga target ng HOR. Kasi wala namang ibang binatikos, siya lang eh. Di ba? Wala namang ibang dinikdik, siya lang. So wala naman talaga sila ibang target. Etong mga to, si DICT, si DA at si DFA, nadamay lang talaga yan. Nadamay lang yan. Vice President Sara Duterte happens to be the concurrent head of DepEd. The 5 agencies were among the 11 government offices whose confidential funds amounting to 1.23 billion were either removed or realigned by the lower chamber. Pero Villanueva clarified that the decision to restore the 1.23 billion entirely or partially will still be subject to discussions. So, pag-usapan na. As usual, playing safe. Play safe tayo dyan. Kasi, ngayon kasi, sa political climate natin ngayon sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, it seems, nagkalaglaga na, no? Lalo na yung si Martin. Nilaglag na yung mga dati niyang kaalyado. At medyo malakas na ang loob niyang bumangga kay VP Sara. In effect, by extension, si Presidente. Kasi syempre, tandem sila, unity team sila eh. So, di natin alam kung bakit. But the speculation is, it's for 2028 presidential elections. We don't know. Speculation lang yun. Hindi pa natin alam kung yun ba talaga ang ganap. Pero sinabi kasi dito ni Villanueva na yung overwhelming majority daw ay opposed. Ayaw daw nila. Asan na yun? While some of his colleagues opposed to the decision not to restore, So, ibig sabihin, ibalik. The overwhelming majority of senators are against granting. Ayan, ito yung sinabi niya. Sabi ni, ni Villanueva. Sino ba yung overwhelming majority? Ito, tingnan natin. Fierce 5. Anong Fierce 5? Ito na si politiko talaga. Ano to eh. Pinagtutunog yung cool silang lahat. Anyway. Eto, at least 5 senators reportedly want the Senate to follow the House of Representatives' decision to remove the 625 million of Vice President Sara Duterte's confidential funds under the proposed 5.7 trillion national budget for 2024. Take note. Ito yung ibig kong sabihin sa inyo na targeted. Nadamay lang talaga yung iba. Okay? Nadamay lang talaga si DICT, si DA, at saka si DFA. Hindi ako magtataka kung sa version ng Senate, ibabalik nila yung ito sa DICT, sa DA, at saka sa DFA. Hindi ako magtataka. Kasi ang target talaga nila is yung sa office ni VP Sara. That's it. Anis Cooper told Politico that Senator Sani Angara, Francis Escudero, Raffy Tulfo, Aquilino Pimentel, and Risa Ontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret, quote-unquote, secret allocation
which are lodged under the Office of the Vice President and the Department of Education. Yan. So, eto, tignan natin Si Sani Angara, ito butterfly talaga yan. Matagal na yan. Matagal ng butterfly yan si Angara. Minsan, maski nung previous administration, minsan, kung saan marami, doon siya. Kung mas marami yung sa kung mas marami yung sa anti-admin, doon siya sa anti-admin. Kung mas marami yung sa pro-admin, doon siya sa pro-admin. See? Politics in the Philippines. So, ayan. Si Cheese Escudero, ito, naalala ko nung tumatakbo siya bilang senador under the ban. Actually, nag-independent siya. Pero ang sinakyan niyang partido, well, not party, ang sinakyan niyang grupo ay yung Uniteam. I guess that is to ensure para masiguro ang kanyang pagkakahalal sa Senado. And it worked. It worked. Ayan elected siya but again, mga kotsero, sabi ko nga sa inyo, a leopard doesn't change its spot. Kung magbago man yan, kailangan kalbuhin. Ayan. So, it seems, wala na yung parang siguro hindi na kailangan or hindi na, what do you call this? Hindi na, wala nang benepisyo na makukuha sa hawak niya or sa pagpanig niya sa Uniteam. Edi move on to greener pastures. Si Raffy Tulfo, well, alam naman natin to, si Senator Grandstand yan. Siyempre gusto niya yung maingay, kung saan merong kontrobersya at iba pa. So, doon siya sa mas may kontrobersya. So, hindi ako magtataka kung siya ay mag-aantay for the sake ng exposure. For the sake, lang 50 million pesos worth of alahas na ipasok mo sa NAIA. Talaga? Hindi ka naamla? Hindi Diba? Kasi merong boarding pass yan Diba? So, boarding pass tawag dito, merong immigration card na kailangan mong pirmahan. I-indicate mo doon kung magkano yung dala mong pera na cash, tapos valuables, etc. etc. So, paano ka nakapagpasok ng 50 million pesos worth of jewelries kung $10,000 lang ang limit? But anyway, trip mo yan Okay, ito naman. Siyempre si Coco Pimentel tsaka si Risa Ontiveros. If ever namang opposition yan. So hindi ako magtataka kung nandiyan sila. So, allegedly against the reinstatement. Okay. Politico earlier reported that at least 9 senators supposedly want Duterte to have the 625 million funds back. Si Angara ang chairman ng Finance Committee. So, siguro, dito magiging challenging yung parte na yan. Yung kay Angara. Kasi kung from the get-go, ayaw na niyang ibalik, o di syempre, nasa kanya ang huling halakhak. Nasa kanya ang huling halakhak. Senate Finance Committee will deliver the sponsorship speech on the GA bill on Tuesday, marking the start of marathon deliberations. So, yan. Ito, yung sinasabi nila na yung confidential funds na realign daw yan sa mga ahensya na nakatutok sa West Philippine Sea. Ano lang yan? Of course, syempre, that is a good thing. Maganda yun. Kailangan talaga natin i-improve yung ating capabilities to defend the West Philippine Sea. Pero alam nyo kasi mga kotsero, pag naririnig ko yung mga ganyan-ganyan nilang drama, parang ang dating nilang sa akin yan is, wala, pampalubag loob. Ginagawa lang tayong tanga lahat para hindi natin isipin na may politika. Ganun lang yun, mga kotse. It's a distraction. Para hindi natin isipin lahat na may politikang nagaganap, na pinupolitika nila yung vice president, di yun ang gagawin nila. I-realign natin yan doon sa West Philippine Sea. Diba? But, pakonsuelo de bobo yan, mga kotse. Pakonsuelo de bobo yan. They're trying to convince us that their motives are pure. Pigilan nyo kami. Kasi pwede naman kasing i-grant yan
pwede namang bigyan ng mas malaking budget ang ating security sector without compromising the others. Kaya nga may hearing eh. Kaya nga nag-hearing. Para malaman kung ano yung deserve sa hindi. Ang problema, syempre, politika. But anyway, so ito yung yung may ayaw. Ito naman yung may gusto. Deserve ni Sara, sabi. 9 senators reportedly want VP's confidential funds back. Okay? Sabi, at least 9 senators reportedly want Vice President Sara Duterte to have 625 million in confidential funds back despite the House of Representatives' decision to channel it to other government agencies. Sabi ng politiko, sila ay syempre, mga kaalyado ni VP Sara. Robin Padilla, Bongo, Bong Revilla, naku, magtutuo silang dalawa ni Martin Romualdez. Bakit? Kasi mga konsyero, ang chairman ng, if I'm not mistaken, ang chairman ng Lakas CMD ay si Bong Revilla. Tapos ang presidente ng Lakas CMD ay si Martin Romualdez. Nakakakita ako ng maaksyon. Maaksyong partido sa Lakas CMD. Ayan. Next is, syempre, si Bato de la Rosa. Kaalyado na yan. Ito given na to. Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa. Given na yan. Hindi na ako magtataka dyan. Tsaka Francis Tolentino. Given na yan. Wala nang kagulat-gulat dyan. Wala nang kagilagilalas dyan. Yan na yun. Given na yan. Jinggoy Estrada, probably because of their association sa Unity. So, most probably, kaya siya umu-okay dyan. Cynthia Villar naman, alam naman natin, ang mga Villar ay kaibigan talaga ng mga Duterte. So, hindi rin tayo magtataka dyan. Ito nakakagulat, si Lito Lapid. Talaga? Lito Lapid? Nasa Senado pa pala siya. Akala ko, nag-retire na ito. Hindi kasi maramdaman sa Senado tong si Lito Lapid eh. So, 9. So, 5 out of 9. So, this is how many? 14. Kulang pa tayo ng 10. Kasi 24 senators. Obviously, wala dito si Pia Cayetano. Yung dalawang Cayetano, wala dito. Wala pang statement. Okay? So, hindi pa natin alam kung saan sila nakaposisyon. Senator Amy, wala rin. Pero most probably, she will back VP Sara. Most probably. Given na yun. Mig Zubiri, wala rin dito. Hindi rin natin alam kung saan siya tatayo. So, how many yan? 14, 16, 17. Sino pa ba mga senador? Win Gatchalian, wala rin dito. Hindi pa natin alam kung saan siya dyan. Si Mig Zubiri, wala. Hindi natin nakita sa listahan. Either pro or anti. So, we don't know. Ang hula ko lang naman, I could be wrong, he will side with Martin Romualdez. That's my guess. Guess lang naman. I'm not sure. So, I'm leaning towards that. Loren Legarda will probably side with Sara. Joel Villanueva is, na-mention na natin kanina, isa sa mga may gusto. So, kulang pala tong listahan nila, 9. So, dapat 10 na to. Kulang tong listahan na 9. Dapat 10 na to kasi kasama si Joel Villanueva. So, 10. Coco Pimentel natin anti. JV Ejercito, I'm inclined to think napapayag siyang bigyan ng budget pero hindi confidential funds. I'm inclined to, hula lang naman. Let's speculate. Di ba? Pwedeng ganon. Kasi ito si JV Ejercito, pumasok siya independent eh. So, ang loyalties niya could be for the prog admin or anti-admin. It's still to be determined. Kasi wala pa siyang mga anti-admin sentiment na naririnig ko. So far. So we don't know. It's still up for discussion. Villar, malamang sa malamang magsasara to. Ontiveros, anti talaga yan. Angara, as mentioned kanina, ni-report is anti. B9 will probably be anti the budget of OVP.
Etong dalawang magkapatid na Cayetano, alam natin ito, magkaalyado 'to kay nakalinya 'to kay Digong. Pero hindi natin alam kung dahil sa mga naganap kay Velasco, they will have the same loyalty kay VP Sara. So hindi natin alam. But let's see. Question mark 'tong dalawa, question mark. Bato de la Rosa kay kay Sara na yan. Chis Escudero nag-antay daw siya kay Sara. Win Gatchalian most probably will vote for VP Sara. Simply because magkasama sila sa Unity. That's about it. Bongo, syempre Sara na yan. Dito Labid. Sara daw siya. Okay. Amy Marcos, Sara na yan. Robin Padilla will be Sara na yan. Grace po will probably be anti OVP budget pagdating dyan. Most probably. I'm not sure. I'm just guessing based on their yung behavior nila sa politika. Bong Revilla, Sara yan, na-mention na kanina. Francis Tolentino, Sara yan. Tulfo, na-mention kanina na hindi siya kay Sara. Cynthia Villar, Sara yan, malamang. O sinabi rin kanina na Sara siya. So, hindi ko rin masabi if accurate yung sinabi ni Joel Villanueva na yung overwhelming majority is anti-granting CIF to civilian agencies. Pero kasi may play on words dito eh. May play on words. Ibig sabihin, ayaw nilang ilagay as confidential funds. Majority kasi ng mga senador, ayaw nila ng confidential funds. Ayaw nilang bigyan ng confidential funds ang civilian agencies. That's a play on words. Ano ibig sabihin? Kung ayaw niyo ng confidential funds, kung i-itemize siya, mapapasok? That's the question. Diba, kung magiging siya, kung i-convert siya into a program, activity, and project, mapapasok. Possible. Kung ma-itemize siya na ganun. Posible yon. Ngayon, eto ngayon mga kotsero, kailangan ng paglaruan to ni VP. Anong laro na gagawin niya dito? Kailangan, dahil ito ay hindi papasok as confidential funds, at alam naman natin yung kanyang laban ay primarily against the CPP, NPA, NDF. So, actually, dapat doon na lang siya tumutok eh. Possible kaya na lumipat na lang siya sa NTF LCAC na full-time. kasi parang doon naman yata talaga niyang gusto eh. Doon na lang siya. Diba? What do you call this? Kailangan niya laruin itong mga ganap. This is where yung kanyang political savviness or yung kanyang political savviness will be tested. Kasi ngayon I don't think she can bank on the Duterte magic. Kasi ngayon nako-question na yung Duterte magic eh. Parang parang nawawala na sa sistema ng mga tao. Although andyan pa rin, syempre, andyan pa rin yun. Pero may mga supporters pa rin. But hindi yung katulad dati. Iba na ngayon. Parang, di ba? Dati pag bumatikos ka kay Digong, damang-dama mo. Dati. Ngayon hindi. Pag bumatikos ka kay Digong, may mga susuporta pa sa'yo. Ganun na ngayon eh. So, I think meron pa rin significant support sa mga Duterte, but it's not as strong as before. Hindi na katulad dati. And I would think na si VP Sara should start separating herself. Kung gusto niya kung gusto niyang two things, kung umaabot man sa mga kinauukulan tong video natin, two things na dapat gawin ni VP Sara. First is disown her connections with China. Putulin na niya yung connection niya sa China. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero,
Ilang beses na tayo nasakop. Nasakop tayo ng mga Kastila, nasakop na tayo ng mga Kano for a time, nasakop din tayo ng mga Hapon. At na-instill sa isipan ng bawat Pilipino na habang lumalaki tayo, tinuturuan tayo na huwag magpasakop sa mga banyaga. And itong ginagawa ng China sa ating West Philippine Sea, na ating exclusive economic zone, kung saan tayo ay merong sovereign rights na base, hindi haka-haka, hindi kwento-kwento, nakadepende ito sa international law. At naging parte na nga ito ng international law, lalong-lalo na napagtibay pala na ito ng parte ng international law nung nag-decide ang Permanent Court of Arbitration na walang kwenta ang claim ng China tungkol sa 9-dash line. So, syempre, yung pagiging makabayan, quote unquote, I'm not referring to the CPP, NP, NDF version ng makabayan. Huwag nga yun, ano bang magandang sabihin? Yung pagmamahal sa bansa, yung nationalism na itinanim sa atin ng ating mga guro sa pamamagitan ng pag-aaral ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ang kasaysayan ng ating mga bayani, ano sa atin yan, very malalim ang hugot sa mga Pilipino. At this point, pag kumampi ka sa China, or kahit kaninong banyaga, pag kumampi ka sa kahit kaninong banyaga, America, China, or what have you, natitrigger ang mga Pilipino. Lalo na nakikita, wino-water cannon ng ating mga barko, nilelaser, binabangga. So, if VP Sara would want to salvage her, naman salvage, or want to recover from her political slump, because 12 percentage points is a huge deal. She has to verbalize her displeasure, and I would use the term displeasure, her sincere displeasure of the Chinese actions in the West Philippine Sea. And actually, on a personal note, personally, that is one of the things that I'm waiting for. Totoo lang. Inaabangan ko yan. Pero kung di man mangyayari, let's see. Let's see. Kasi parang hindi ko na parang hindi ko na kaya yung 6 na taon na naman ako magbubulag-bulag. Ginawa ko na yan kay Digong parang ayoko na ulitin. Diba? Parang ayoko nang ulitin yung 6 na taon na kung umasa na, hindi, magiging okay yan. Eventually, di ba? Magaling naman si VP Sara, mamamanage na yan, etc. Hindi si Sara yung problema. Ang problema mo si China Traidor. Traidor yung bansa Anong gagawin natin? So yun. So that's one. Pangalawa, magbida-bida talaga siya sa DepEd. Or whatever ko naman yung hinahawakan niyang ahensya. She needs to really work, as in work. Di lang yun, kailangan ayusin din yung PR niya. Pangit ng sa kanya ngayon Kasi kaya ang pangit ng sa kanya kay VP Sara. Kasi masyado siyang naka-align doon sa imahe na build ng tatay niya. Maraming kasi neutral Maraming neutral doon sa mga bagay na ginawa ni Digong in the past 6 years. Maraming neutral. I'm one of them, na neutral. I'm not against Digong, but hindi rin ako happy doon sa mga ibang ginawa niya. Tulad ng pagkiling sa China, yung pagpapasok ng mga vaccine galing China. Di ba parang naman. Ay mga yung mga intriga during his time, malalaki talaga. Malalaki. Lalo ito sa Farmally, laki nun. Tsaka nakaka-disappoint yung kay Duque. Sobrang disappointing yung kay Duque. Although I would have to commend si Digong pagdating sa kanyang war on drugs, dami nga lang patay. Tsaka yung kanyang paikipagbackbakan sa CPP, NPA, NDF, I would have to commend him that. So
I would have to commend him there doon sa sinabi niya, sa mga ginawa niya doon. So, we have to be fair, di ba? Give credit where credit is due. Pero talaga yung pagkiling niya sa China at saka yung pagkiling sa China, sa Russia, ay, goodness. But, siya yung presidente nun nung gagawin natin, di ba? Support na lang. Di ba? Kaysa suportahan ko yung narrative ng mga dilawamping CPP, hindi na, no? Kayo na lang. I cannot be. Sorry, I cannot. So, ayun, no? So, itong past few months, itong tungkol sa confidential funds has been really rough on VP. And I'm sure pinag-iisipan na nila yung paano sila maka-bounce back dito. Pero don't expect it to be easy. Don't expect it to be easy, lalong-lalo na andyan pa yung Makabayan Black, andyan pa yung mga Risa Ontiveros, nandyan pa yung mga galit sa pamilya nila from simula nung umakyat si Digong hanggang ngayon. So, don't expect that it will be easy. So, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito, mga Coachero. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!